So mga sangkay, patuloy na lumalala itong tensyon, no, sa mga awayan ng mga bansa, at ito po ay kumbaga malalim ngayon na usapin, mga sangkay, pagdating po sa geopolitics. Itong bansang Amerika na naman, mga sangkay, ay meron pong gagawin, no, na isa pong katakot-takot na hakbang laban po sa bansang Iran. Kung ano ito, pag-usapan po natin, mga sangkay. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong nangyayari po, no, sa international. Ito kasi ang balita. Itong bansang Amerika, mayroon pong isang katakot-takot po na gagawin na naman sa bansang Iran, mga sangkay. Kung ano ito? Ito po ang isiniwalat ni President Donald Trump. Ayon po dito, handa raw si US President Donald Trump na ano, mga sangkay? Ito ang gagawin niya. Talagang palulubugin itong Iran. Wawasakin, mga sangkay. Kung kinakailangan, kapag itinuloy daw po nito ang pag-develop ng nuclear weapons. Pero ang weird lang, mga sangkay, kasi ang Amerika, 'di ba? Meron din po sila mga nuclear eh. Kahit po yung China, Russia, India, at marami pa pong mga bansa, mga sangkay ngayon na may nuclear. So, kumbaga sa madaling sabi, dapat kung mayroon mang unang gagawa ng hakbang para matigil ang pagpapagawa nitong mga nuclear, mga sangkay, wala pong iba kundi itong bansang Amerika at saka itong mga superpower na mga bansa. Kasi mukhang sila po ang pinagagayahan nitong mga to eh. Pero ayun na nga po, mga sangkay, ayaw po. Siguro, ayaw ng Amerika na madagdagan yung sakit ng ulo nila. Ngayon, kung kaya't, mga sangkay, nag-decide sila na hadlangan itong posibleng gagawin ng Iran sa Middle East. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang Iran po ay isa sa mga matitinding kalaban nitong ibang mga Muslim sa Middle East. Kung kaya't, mga sangkay, hindi lamang po Amerika yung kanilang mga kalaban dyan, kagaya po ng Saudi Arabia. Talagang noong nakaraan, mga sangkay, nung inatake po nila yung mga military bases ng Amerika dyan po sa may Qatar, nag-over kaagad itong Saudi Arabia. Sabi nila, kung kinakailangan ng Qatar ang kanilang tutulong sila ng all out. So, ang nakakatakot nga doon, mga sangkay, kapag sila na po ang magdigmaan, no? At malaki po talaga ang potential nito, mga sangkay, na magkaroon po ng war kung hindi po ito mapipigilan. Pero itong si Donald Trump kasi, ngayon, mga sangkay, gumagawa po siya ng mga hakbang para po mapigilan talaga itong possible na pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Ito, mga sangkay, pinabuluanan din ni Trump ang ulat na nabigo silang wasakin ng tuluyan ang nuclear sites ng Tehran. Ayon kay Trump, susuportahan niya kung magsasagawa ng inspeksyon ang UN Nuclear Watchdog na International Atomic Energy Agency sa winasak ng mga nuclear facilities ng Iran. Kasi sinasabi po ng Iran, mga sangkay, na hindi daw po totoo na nawasak po ang kanilang nuclear sites. Ngayon, mga sangkay, ito yung inaasahan ko na sasabihin ng Amerika, okay, sige, kung ganun, wasakin ulit natin ang Iran. Ito na nga, sinabi na po ni Donald Trump. So, panoorin po natin itong interview niya dito, mga sangkay. Are you concerned at all about secret nuclear sites in Iran? You talked about maybe just secret nuclear site? Yes, that there might be some of Not really. Can I tell you, they're exhausted. And Israel's exhausted too. Mm-hmm. And I dealt with both of them. And they both wanted it settled, both of them. And we did a great job, but they're exhausted.
last thing they're thinking about right now is nuclear. You know what they're thinking of? They're thinking about tomorrow, trying to live. It's such a mess. It's such a mess. The place was bombed to hell. And no, I'm not worried about it at all. And I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God. Sinabi po dito ni Trump, kumbaga kung ano yung sinabi po nitong Khamenei ng bansang Iran, kasi itong supreme leader ng Iran sinasabi na kalukuhan itong ginagawa nila Trump. Masyado lang nila ine-exage yung nangyari. Sa totoo lang, wala namang nawasak daw ng mga nuclear sites nila. Pero sabi ni Trump, ako, yung mga yan pagod na. Yung Iran, pagod na yan. Ano na yan, kumbaga hindi na nila kayang ipagpatuloy pa itong ganitong klaseng digmaan. At po ang Israel, pagod na rin daw. Pero itong Iran, nakikita po ang option, last option, walang iba kundi ang nuclear. At ako naman mga sangkay, hindi din po malabo na gamitin nila yon. No? Tingnan nyo kung paano nila ginawa ang mga pag-atake mga sangkay sa Israel, di ba? Ganun katindi. So, tingin ko mga sangkay, talagang tutuhanin ng Iran itong nakikita po ng Amerika na pwedeng magpalipad ang Iran, mga sangkay ng mga nuclear, just in case magiging tagumpay ito, mga sangkay. At kapag nangyari yan, pambihira. Alam nyo, yung kung gaano kadelikado yung nuclear, sobrang delikado mga sangkay. Kaya nga dapat iniiwasan ito ng mga bansa. Won the war. And I said, look, you're a Ano daw sila sa digmaan, sabi po ni Trump. man of great faith, man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. He got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There's a lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now. Pambihira. Yun daw yung last, ito yung pasabog ni Trump. Ito na yung last option na nakikita nila, nuclear weapons. Kaya nga mga sangkay, sinasabi ko sa inyo, halimbawa na lamang po yung China. Sabi kasi nila, kapag ka nagkaroon po ng girian, baka gumamit na po yung China ng nuclear weapons. Hindi po ganun kadali yun. Step by step po yan. Pag gumabot na po sila sa punto ng sukdulan na, yung no choice na, saka po sila posibleng gumamit itong mga nuclear weapons. Pero hindi po yung ganun kadali na gamitin itong mga nuclear nila mga sangkay. Yan po yung pinaka-final option kasi napakadelikado po yan mga sangkay. Kapag ginawa yan ng isang bansa, nako, isipin nyo kung gaano kadami yung nuclear ngayon. Iran wants to meet. As you know, their sites were obliterated. They're very evil nuclear sites. They were now has been proven. We had some fake news for a little while. The same people that covered the Hunter Biden laptop was from Russia. The same people that did 3 or 4 other Russia hoax. But on their No, wait, just listen. They came up with something that delayed the credit that our great pilots and these great America, I mean, what talent that was, and they hit it right down in the spot, 52,000 feet. Think of this dark, no moon, you couldn't see a thing. And they hit the refrigerator door, as they say, that's the size of a target, and overwhelmingly, and it's amazing what was done. We're the only ones that could have done it. Pero mga sangkay, nakita naman po natin, di ba may video yun? May video po talaga na kumalat mga sangkay kung paano po. Yung pinadala kasi nila, yung B-2 Spirit bombers. Yan po yung mga matitinding weapon ng Amerika mga sangkay, mga secret weapon po nila yan mga sangkay. Hindi po na-detect yun ng kahit anong pan-detect ng mga sundalo ng ibang mga bansa. Para po yung mga sangkay. Kaya tinawag siya na B-2 Spirit bombers. Kasi nga po, para po siyang, hindi po talaga siya makita mga sangkay. Hindi po siya makikita. No? So, magugulat na lamang po yung isang lugar. Yun na pala. Sumabog na pala mga sangkay. So, ito yung sinabi ni Trump. Sabi pa nga po nang nag-comment dito, ang Iran daw po, kumbaga mapapabilis po yung kanilang paggawa ng mga nuclear kung, yan, sabi dito, once natural uranium deposits are found in Iran, potential threats may arise due to the many intelligent and capable Iranian scientists who can easily develop nuclear technology. So talagang
kinakatakutan daw po ito ng bansang Amerika. Kaya hanggat maaari mga sangkay, kailangan po nilang tapusin kaagad ang mas maaga pa. Well, ang tanong dyan, posible nga ba mangyari ang World War III? Dahil sa mga nangyayari ngayon, posible pa rin. Dahil hindi pa rin po ito natatapos. Okay? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.